Ah, Magandang araw po sa lahat, ano. So, wala po akong pakialam kung meron man pong nanonood o wala. Pero ang sa akin lang, tatalakayin ko po ang proportional vacation pay ng mga guro, no, na sa tingin ko ay para po sa akin ay illegal, no. Yun nga lang, wala pong abogado o grupo na kumo-question nito o nagsampa ng reklamo or judicial review o sabihin natin special civil action, no, upang questionin ang constitutionality ng proportional vacation pay na pinapatupad ng Department of Education at Civil Service Commission, no. Base dito sa DO number 26 series of 2024 na may pinamagatang Computation of Public School Teachers Proportional Vacation Pay for School Year 2023 to 2024, no? Sinasabi dito, as stipulated in Civil Service Commission Memorandum Circular, no? Number 19, series of 2012, amendment to section 6 teachers leave, no? So ibig sabihin inamend nila, no, yung teachers leave, no? Kasi wala pa ito dati, no? Yung inamyendahan nila ay ang Civil Service Memorandum Circular 41 series of 1998 na may pinamagatang Omnibus Rules on Leave, no? So inamyendahan nila para, no, isingit itong proportional vacation pay na nagsasabi na ang teachers, no, basahin ko sa English yung sinasabi nila, teachers are not entitled to the usual vacation and sick leave credits but to proportional vacation pay, TVP, which refers to compensation for teaching personnel during Christmas and long breaks. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po no, para sa civil service daw, walang karapatang tumanggap ang guro na ang mga guro daw, sabi ng civil service, no, base sa CSC Memorandum Circular number 9, ang mga guro daw ay walang karapatang tumanggap ng sahod, no, ng kanilang buong sahod o tumanggap ng walang karapatan ang mga guro na tanggapin ng buo ang kanilang sahod sa tuwing Kapaskuhan at sa tuwing bakasyon, no. Ayon yan sa civil service, no. Para sa akin, nagmalabis ang Civil Service Commission po dito. Bakit kamo, no? Sa simpleng dahilan, no? Kasi una, pag-aralan natin ano ba yung Civil Service Commission. Ang Civil Service Commission ay isang constitutional commission, no? Ibig sabihin, ahensya siya na nilikha ng Constitution mismo, no? Ang kapangyarihan niya ay mula sa Constitution, okay? Di po ba, no? So bilang administrative body, no, wala siyang kapangyarihan gumawa ng batas, no? Kasi ang administrative bodies nasa ilalim yan ng kapangyarihan ng ehekutibo, ng executive department, tagapagpatupad ng batas, no? Pero meron tayong tinatawag na delegation of power, no, na ibig sabihin binigyan ang mga administrative bodies o mga ahensya ng gobyerno ng kapangyarihang gumawa ng rules and regulations, no? Sino ang nagbigay nun? Ang nagbigay nun ang Kongreso, no? Ang mataas na kapulungan at mababang kapulungan, sila yung nagbibigay kapangyarihan sa mga ahensya ng gobyerno na gumawa, no, ng rules and regulations, ng mga batas na ipapatupad na akma sa kanilang tungkulin o akma sa kanilang sabihin natin layunin, no, na bilang isang ahensya, kung anumang ahensya sila, no. Halimbawa Civil Service Commission, no, sinasabi dito sa Constitution, Section 3, no, Civil Service Commission ay central personnel agency of the government, establish a career service and adopt measures to promote moral, efficiency, integrity, responsiveness, progressiveness, and courtesy in the civil service. Nandyan, okay? Yan ang kapangyarihan niya, binigay ng konstitusyon, no? So para makagawa sila ng patakaran, no, kailangan sila bigyan ng kapangyarihan ng Kongreso, no, para tama
no, para magkaroon sila ng kapangyarihan na gumawa ng patakaran, no? Kasi hindi naman pwedeng basta-basta na lang gumawa sila ng batas na walang authority. Ano bang tawag sa Tagalog doon? Pasensya na, Bisaya ko eh. Na walang kapangyarihan, no, na hindi binigyan ng pahintulot, okay? Dahil diyan, no, ipinasa ng Kongreso ang administrative code, no? Diyan sila kumuha ng kanilang kapangyarihan, at dito din sa Republic Act 2260, no? Para magkaroon ng kapangyarihan ng civil service na gumawa ng batas ng lituntunin, binigyan sila ng kapangyarihan ng Kongreso sa pamamagitan ng RA 2260, no? O yung tinatawag na Civil Service Act of 1959. At inamyendahan po ito ng Republic Act 6040, no? Ito po ay inamyendahan, Republic Act 6040 noong kung hindi po ako nagkakamali, mga 1969 po yata ito na taon, no? Matagal-tagal na rin po, no? Sa batas na ito po yung basihan ng civil service. Dito po sila ito po ang sabihin natin, dito po nang galing, no, ang kanilang kapangyarihan, at dito sila nabubuhay, no? Nabubuhay sa mga Republic Act na ito. Wala sa mga Republic Act na ito na nagsasabi na ang Civil Service Commission ay may kapangyarihan na bawasan ang sahod ng kawani ng gobyerno, lalo na sa mga guro. Malinaw na malinaw po yan. Kahit basahin nyo po word by word ang Republic Act 2260 at Republic Act 6040, wala po sa kapangyarihan ng civil service na bawasan, no, o parusahan, o sabihin natin i-deduct, i-reduce, o yun nga, bawasan ang sahod o benepisyo ng sino mang kawani, no, dahil hindi yan saklaw ng kanilang kapangyarihan, no. Ito kasi mga Republic Act na ito yung lumikha sa Civil Service Commission. Kung walang Republic Act na ito, walang basihan ang Civil Service Commission sa kanilang mga ipapatupad, no, at na mga programa, at wala silang basihan sa kanilang mga kapangyarihan, no? Kasi ang constitution malawak yan, na generalized. So kailangan ng Republic Act, no, para magkaroon ng partikular na kapangyarihan ang civil service. At no, pagdating sa sahod, no, Republic Act 11466, no, bagong-bago lang po ito, no, na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no, na pinamagatang an act modifying na salary, no, for civilian employees, no. Sa section 15 po sinasabi, no, ang sinasabi po dito, tanging ang DBM lamang po mismo, no, ang pwedeng magpatupad, no, ng magpatupad, o sabihin natin magpatupad, anong ba ang tawag doon, planuhin, hindi naman baguhin, kasi ang DBM sumusunod lang din naman yan kung ano ang itinakda ng batas, no. So base po sa RA 11466, tanging ang DBM lamang po, no, ang pwedeng gumawa, no, ng salary schedule, no, o magpatupad, no, kung magkano ang sahod at magkano ang sasahurin ng mga kawani sa gobyerno, partikular sa mga civilian, no, hindi kasama dito ang uniform personnel. So wala dito sa Republic Act 1146 na nagsasabing may kapangyarihan ang civil service na pakialaman ang sahod ng mga kawani sa gobyerno. Wala pong kapangyarihan ang civil service na pakialaman ang sahod ng mga kawani sa gobyerno, partikular sa mga teacher, no. Isa pa po, no, section 3, no, of article 9 ng Constitution, no. Sabi ito ng Constitutional Commission. Sino ba yung Constitutional Commission? Sila po yung bumalangkas ng batas. Opo, sila po yung bumalangkas ng saligang batas, no. Ang pinakamataas na batas sa bansa, ang konstitusyon, no. Sinasabi rito, no, ng Constitutional Commission, no, pinaintindi, no, kung ano ang ibig sabihin ng Article 9 Section 3, no. Sinasabi ng Constitutional Commission na ang Civil Service Commission, no, has the power to promulgate and enforce policies on personnel action, no.
Anong ibig sabihin niyan, no? Mga pulisiya, no? Mga patakaran sa personnel action. Ibig sabihin sa pagtanggap, sa pag-promote, no? Sa paglipat at iba pa. 'Yun po yung personnel action, no? Classify positions. Ibig sabihin i-grupo, no? I-grupo, classify position ibig sabihin gumagawa ka ng mga, sabihin natin kung ano ba yung mga ranggo, no, na magkano salary grade at ano ba yung mga confidential positions, okay, mga rank and file employees, mga manager, parang gumagawa siya ng pinagpapangkat-pangkat, no, ang iba't ibang uri ng mga kawani, no, sa gobyerno, no. Parang ginugrupo niya, no. That's according to Constitutional Commission, no. Enforce policies, has the power to promulgate and enforce policies on personal actions, classify position, provides conditions of employment. Ito, ano bang ibig sabihin ng provides conditions of employment? Ibig sabihin po ng provides conditions of employment, ibig sabihin, no, kung ano ba ang pagpapaganda, no, ng kalagayan ng mga kawani sa gobyerno, no. Dapat ang kapakanan nila ang laging nasa isip ng Civil Service Commission. Pero sa ginagawa nila na pagpapatupad nitong proportional vacation pay, mukhang hindi kapakanan ng teacher ang kanilang pinapatupad, no, para nilang pinapatay. Bakit kamo? Pag-usapan natin 'yan mamaya. Batas muna tututukan natin, no. Mamaya na yung ating sa ibang aspeto, no. So, provides conditions of employment except, malinaw po diyan, except maliban, no, sa sahod, except, no, except as to compensation and other monetary benefits, no, which shall be provided by law. Malinaw po, no, ang pagpapaliwanag ng Constitutional Commission na pwede niyong gawin lahat, no, upang mapaganda ang serbisyo ng mga kawani, no, sa publiko, pero, no, hindi saklaw ng kapangyarihan nyo, no, na pakialaman ang sahod at benepisyo ng mga kawani sa gobyerno, partikular na ang mga guro. Bakit kamo? Dahil sabi diyan, no, sabi yan ng Constitutional Commission at ayon din sa pinakatanyag na profesor, no, ng saligang batas na si Father Joaquin Bernas, no, hindi kasama sa kapangyarihan ng Civil Service Commission na pakialaman o ibahin ang sahod o benepisyo ng mga kawani sa gobyerno, lalo na sa mga teacher. Kaya sa aking opinion, mali-mali po talaga yung salary proportional vacation pay. Okay? So maling-mali po 'yan. Mali. Okay? So kahit saan pa nating tingnan na anggulo, kung merong mag-file ng judicial review dito or prohibition o sumulat sa presidente na itigil ang kalukuhang ito, talagang matitigil ito dahil base sa saligang batas, sa desisyon ng Korte Suprema, talagang kahit mismo sa Civil Service Act, no, yung batas na bumuhay sa Civil Service Commission, hindi sila binibigyan ng pahintulot, no, na pakialaman o ibahin ang sahod ng mga kawani sa gobyerno. Malinaw po, no. Sabihin pa natin yung ang paalala ng Korte Suprema tungkol sa mga ahensya ng gobyerno, no. Ito, sinasabi, it is implied that officer may not be removed at mere will of those vested with power of removal, no? Ibig sabihin, hindi pwedeng tanggalin, no, ang isang kawani ng gobyerno. Kasama na diyan ang pagpapaliit ng kanilang sahod na walang due process. Ano bang yung due process? Ibig sabihin, pakinggan muna sila, no, bago ipatupad ang paglilipat sa kanila o pag-demote sa kanila o pagpapababa ng kanilang pwesto o lalo na sa kanilang sahod. Kahit pa sabihin natin na may kapangyarihan ng civil service na magdisiplina, malinaw na hindi kasama malinaw na wala silang kapangyarihan na baguhin ang sahod at benepisyo ng mga kawani sa gobyerno. Bakit kamo? Ito, basahin ko yung pinakamaganda kasi
dapat sinabi ng Korte Suprema sa Smart Communications Incorporated versus National Telecommunications, no? Kailangan daw papaliwanag ko na lang po sa Tagalog, no, kasi English po ito lahat. Kailangan daw ang isang ahensya ng gobyerno, no, ay hindi dapat lumagpas, no, sa ibinigay hindi dapat lumagpas sa kanilang tungkulin, hindi magmalabi sa kanilang tungkulin, hindi sila pwedeng lumagpas, no, sa kanilang teritoryo, o hindi sila pwedeng lumagpas sa kung ano ang ibinigay na kapangyarihan ng batas sa kanila, no? Kasi dito, no, the rules and regulation that administrative agencies, no, are product of delegated legislative power to create new and additional legal provisions, no? And it should be germane, ibig sabihin naaayon, no, sa batas na bumuhay sa kanila. Ano ba yung batas na bumuhay sa Civil Service Commission? Yun yung Republic Act 2260, RA 6040, at Administrative Code, nandun din Administrative Code of 1987, at ang Constitution, no? So hindi sila pwedeng lumagpas sa kung ano lamang ang itinakda ng batas, okay? So kung babasahin ayon sa mga batas na bumubuhay, no, na bumubuhay sa Civil Service Commission, no, ang kanilang sabihin basihan, no, na kanilang ano bang tawag doon, na kanilang sandigan, no, ang kanilang sandigan ng mga batas, hindi niyo po mababasa, no, na pinapahintulutan. Wala po silang pahintulot. hindi po kabilang sa kanilang kapangyarihan na pakialaman ang sahod ng mga kawani sa gobyerno, lalo na sa mga guro, okay? Wala po, no? Kahit pa sinong abogado ang tanungin nyo, wala po sa kapangyarihan ng Civil Service Commission na ipatupad ang proportional vacation pay, no? Na ibig sabihin paliitin ang sahod ng mga guro dahil mayroon lamang tayong bakasyon, parang pinag-initan na tayo. Kailangan din natin magpahinga dahil mas marami ang ating mga gawain at mas matindi, no? Mas matindi ang ating sabihin natin sa paghawak pa lang natin ng mga mag-aaral, talagang pigang-piga na tayo, ang ating lalamunan, ating mata, lahat, no? So upang hindi tayo para hindi bumigay ang ating katawan, dahil tao lamang tayo at tumatanda, hindi tayo immortal. So kaya yon, kailangan din natin magpahinga, pero parang hindi feel ng civil service, kung kaya sa pamamagitan ng proportional vacation pay, no, parang pinarusahan tayo dahil meron tayong bakasyon, no? So masama ba na alagaan natin ang ating kalusugan? Hindi naman yata, okay? So kung gusto nila, mag-teacher din sila, no, para ma-enjoy nila, no, para malasap nila ang ano tawag doon, ang pribilehiyo na mayroong bakasyon tuwing Christmas at tuwing summer vacation, no? Baka nga ang iba diyan kahit walang summer vacation, at baka ang iba diyan kahit walang Pasko, kahit hindi Pasko, tuloy ang bakasyon, no? Nakabayon. Palagay ko lang 'yan, pero hindi malabong mangyari, no? Na kahit oras ng trabaho nagbabakasyon. Malay natin, okay? Pero sa amin, no, hindi naman namin ginusto na meron kaming bakasyon. Actually nagpapasalamat kami na meron kaming bakasyon kasi at least may iwasan namin na magkasakit kami, okay? Alagaan namin ang aming puso, aming isipan, aming blood pressure, ang aming sugar, no, ang aming kidney at iba pa, no? Pero kung ikinakasama ng loob ng Civil Service Commission 'yan, at kung kaya binabawasan ang aming sahod tuwing bakasyon, summer vacation at tuwing Pasko, mali po ang inyong ginagawa. Hindi po 'yan saklaw ng inyong kapangyarihan, at labag po 'yan, no? Labag po 'yan sa konstitusyon, at hindi po 'yan naaayon sa layunin ng batas. Okay? Maraming salamat po at mabuhay.